Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na with evidence. So eto na kabibig, ang bagong pasabog, ang bagong news tungkol sa Tulfo Brothers. Nako, ipapasumo ng COMELEC ang Tulfo Brothers hinggil sa disqualification case na inihain laban sa kanila. It's all about citizenship. Posible bang ma-disqualify ang mga Tulfo or ang Tulfo brothers dahil lang sa citizenship? Kabibig, wag mong dahil lang sa citizenship. Malaking sagot yan, malaking tanong yan. Nako, eto kabibig ha, ang interview ni COMELEC Chairman Garcia kung saan kanyang ibinahagi ang updates tungkol sa disqualification case na isinampa laban sa mga Tulfo. Let's all watch this video mga kabibig at himay-himayin natin kung posible kaya na ma-disqualify itong mga Tulfo na ito. Let's watch this video mga kabibig. Eto na. Ng Commission on Elections ang petisyon na nagpapadiskwalipika sa mga Tulfo para sa 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chair Attorney George Garcia, pasasagutin na ng dibisyon ang mga Tulfo hinggil sa naturang petisyon. Si Margot Gonzalez sa report. Nasa dibisyon na ng Commission on Elections o COMELEC ang petisyon na nagpapadiskwalipika sa mga Tulfo sa May 12 elections. Ang respondent sa petisyon ay sina ACT-CIS Representative Erwin Tulfo at Ben Tulfo na parehong tumatakbo sa pagkasenador. Gayon din si ACT-CIS Representative Jocelyn Pua Tulfo at si Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo na parehong re-electionist naman sa paparating halalan. Ang dami pala nila mga kabibig, no? Ang dami nila, oh. Ang daming Tulfo palang nakaupo. 'Di ba? Yung mga napetisyonan is 5. So yung isa lang ang hindi nakaupo kasi broadcaster, the rest yung 4 nakaupo sa gobyerno excluding Raffy Tulfo. So plus Raffy Tulfo, 5 Tulfo ang umupo sa gobyerno ngayon. Daming Tulfo ha. Grabe, ito pa. Sa paparating halalan, respondent din sa DQ case ang first nominee ng Turismo Party List Group na si Wanda Tulfo Teo. Si Jocelyn at Ralph Wendell Tulfo ay asawa at anak ni Senator Raffy Tulfo. Habang nakababatang kapatid naman ito, sina Erwin, Ben at Wanda Tulfo. Ayon pa sa petisyon, bigo ang mga respondent na magkaroon ng sapat na requirement para sila'y maituring na national-born citizens sa ilalim ng konstitusyon. Matatanda na minsan ang ina. So sila Tulfo, bigo silang magbigay ng papeles o mga dokumento na nagpapatunay na Filipino citizen sila. Naku po, delikado talaga ma-disqualify ito. Bigo ang mga Tulfo na magbigay ng dokumento or solid evidence na nagpapatunay na mga Pilipino sila. Namin ni Erwin Tulfo na naging American citizen ito noong taong 1988. Pero naibalik daw nito ang kanyang Filipino citizenship noong taong 2022. Dahil sa mga nasabing ground, hindi raw dapat makatakbo pa sa 2025 national at local elections ang mga Tulfo. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, pasasagutin na ng First Division ng mga Tulfo hinggil sa naturang petisyon. Nakausap ko lang ang mga miyembro ng First Division. Sinabi na nila na nasa kanila yung and they will now be issuing, I think today or the latest by tomorrow, the necessary summons. And they likewise expressed the opinion that they will be calling for a full-blown hearing on this matter. Ang senatorial candidate na si Tito Soto, kumpiyansa naman na hindi sila tatamaan ng issue ng political dynasty. May iilan din kamag-anak sa posisyon si Soto na tumatakbo ulit sa susunod na halalan. Iba naman yung sa amin eh. Ako'y tumatakbo senador eh. Yung anak ko, vice mayor ng Quezon City, ang layo nun. Saka hindi hand-me-down yun. Si Vico, mayor ng Pasig. Nagets ko ang point ni Tito Soto kasi iba-ibang posisyon sa gobyerno ang tinakbuhan ng pamilya Soto. Pero itong pamilyang Tulfo, may Tulfo na senador, may 2 pang Tulfong tatakbong senador. So 3 Tulfo na, kung sakali itong 2 Tulfo ay mananalo, so 3 Tulfo na ang uupong senador. So it's totoo, political dynasty talaga. 'Di ba? So, yun ang pinopoint ni Tito Soto. Magkaiba ang
ang inihain na petisyon ni Virgilio Garcia tungkol sa mga Tulfo. Aside from anti-political dynasty, ang hinihain din ni Virgilio Garcia, it's all about citizenship. Doon talaga medyo sana maka-provide ng more documents ang mga Tulfo para marisolba ang problemang ito. Po, konsehal ng Tsaka hindi Paranaque, na-handle daw naman niya kami like a mag- dynasty Oo, na handle. hindi kami magkakasama, hindi kami Tama. pare-pareho ng tinatakbuhan. Ayon naman kay Senator Albert Ping Lacson, kailangan muna ng konkretong batas para matukoy kung sino ang mga talagang tatamaan ng political dynasty. Correct. Kasi kailangan talaga ma-define natin ano ba yung dynasty. Ilang degree, Consanguinity. consanguinity or affinity. In the absence of any enabling law, paano natin ma-implement? Wala ang law. Kasi yung Constitution, dinesign ito, hindi ito self-executory. May mga iniwan silang bahala ang Kongreso dyan. Ito yung general principle. Pero bahala kayong magpasa ng batas tungkol dyan. Para rin sa succession. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Tama lang naman. Tama mga kabibig. So, ano kaya ang magiging reaction ng mga Tulfo na ipapasumo na sila ng COMELEC? On the other hand, si Ben Tulfo, mga kabibig, ay nagsalita na hinggil dito. Naku, ano kaya ang komento ni Ben Tulfo na isa siya sa mga taong na nasampahan ng petisyon na ipa-disqualify bilang senador. So panoorin natin, mga kabibig, ang komento ni Ben Tulfo hinggil sa issue na ito. Ito na, kabibig, manood tayo. Bayog. Nanindigan ng senatorial candidate na si Ben Tulfo na siya ay isang Pilipino, kasabay ng binabatong issue ng citizenship sa pagtakbo nito bilang isang senador. Sa video na kayang pinost sa Facebook page, hinamon ni Tulfo na tutulungan niya pa raw ang mga kumikwestiyon sa kanyang nasyonalidad. Pilipino ako. Tulungan ko pa kayo. Dalhin ko kayo kung saan. Punta tayo ng Amerika. Punta tayo ng States. Punta tayo ng Russia. Punta tayo ng China. Patunayan nyo na hindi ako Pilipino. Kung hindi nyo kayang patunayan, puro haka-haka, this is what I'm going to tell you. Read my lips. Shut up. Sa kabilang banda, sinabi Shut up! Sabi ni Ben Tulfo. Diba sabi ni Ben Tulfo, uy, grabe ha, yung war si Tulfo ha. In fairness, parang may tapang itong si Ben Tulfo, mga kabibig. So, favorite nyo ba or gusto nyo bang ihalal na senator si Ben Tulfo? Slang ang diba? So, naghamon si Ben Tulfo. Yung mga nagsasabing hindi ako Pilipino, sasamahan ko kayo sa Amerika, sa Russia, sa China. Tingnan natin kung taga doon ba ako. And then kung wala kayong mapweba, shut up. Iba si Ben Tulfo rin nito na tutol ito sa political dynasty sa kabila ng petisyong inahain laban sa kanya at sa iba pang miyembro ng Tulfo na tumatakbo ngayong eleksyon. Sinabi ni Tulfo na wala pa ring malinaw na batas patungkol sa anti-political dynasty at pinagkakatiwalaan niya ang mandato ng Commission on Elections o COMELEC ukol dito. Ito sa parting to, dahil total, kung ako'y papalarin, lulobin ng buong may kapal na ako'y pumasok sa Senado, sisilipin ko na lang yan. Tingnan natin kung ano magagawa natin para hindi na magkaroon ng kalituhan at medyo yung kanya-kanyang interpretasyon dahil may batas. Matatandaan na gaya ng disqualification case ang abogadong si Virgilio Garcia sa COMELEC laban kay AXIA-S Representative Erwin Tulfo at broadcast journalist na si Ben Tulfo, kabilang ang 3 pang Tulfo members dahil sa umano'y political dynasty at issue sa citizenship. Samantala ang naturang petisyon ay nasa kamay na ng First Division ng COMELEC. Para sa So yun, mga kabibig, so maghintay tayo sa kung ano ang maging desisyon ng COMELEC sa First Division ng COMELEC sa petisyon ng mga tao ni Virgilio Garcia laban sa mga Tulfo. In fairness naman ang as of kailan ba ito? Okta Research, mga kabibig, nangunguna pa rin from January 25 to January 31. Nangunguna pa rin si Erwin Tulfo sa Okta Research, 70% ang nakuha niya sa senatorial preferences. Pangalawa na si Ben Tulfo. So yung first ay si Erwin Tulfo, pangalawa si Ben Tulfo, pangatlo si Bongo, pang-apat or pangatlo to apat si Tito Soto, tapos si Revilla sumunod. Revillame Willie si Willie tahimik lang pero
yung ratings niya umaangas tumataas. Lacson, Cayetano, Pacquiao, Marcos at Lito Lapid mga kabibig. So, pasok na pasok talaga ang mga Tulfo sa senatorial preferences as of January 25 to 31 based on Okta Research Survey mga kabibig. So, ito pa, ang dami mga survey nagsilabasan ngayon. 'Di ba? So, if you still remember na na-interview itong si Erwin Tulfo noong, saan ba ito? When he filed his candidacy or COC with Commission on Elections in October 2024, ito ang nasabi ni Tulfo. If they only want Rafi, fine, no problem. If they want two Tulfo brothers, fine. If they want 3 Tulfos in the Senate, it's up to the people because we don't have a law. If there's a law, then that's it. Yun ang mga sinasabi ni tawag dito, Erwin Tulfo noong nag-file siya ng COC. Kaya nga, according to Garcia, ito the petition state that Tulfo are part of the political dynasty which is against Section 26, Article 2 of the Trust of Law. So, tingnan natin ang mga opinion ng ating mga netizen dito, mga kabibig. Ito ang kapatid na ito ay nag-Magna Carta sa mga seafarer na nagpapawalang bisa sa mga insurance na seaman. Nabudol kami. Uy, totoo ba? Okay. No vote for Tulfo and the Marcoses. Tapang-tapangan sa maralita pero yung mayayaman walang imik. Busal-busalan ng pera, tahimik agad. Ayaw sa dynasty pero buong angka nasa gobyerno. This is not the kind of leadership Filipino wants and to serve. Kaya ako nangampaya, huwag niyong iboto ang mga Tulfos. Pagkakitaan lang ang mga maralita. Ini-exploit ang mga personal stories para pagkakitaan lang. From Coco Tan. Delikadesa lang na lang sana kung meron kayo. May 2 pa kayong party list. Ginagawa niyo ng family business ang Senado. Oh, grabe ha. Dapat disqualified itong si Erwin Tulfo na questionable ang citizenship niya na Amerikano. Look at the character. Yan ang mga linyahan. Alam na kaya walang magbabago sa batas kasi pabor sa mga mambabatas ang batas. Congrats anyway, sir, in advance. Oh, may nag-congratulate na kay Erwin Tulfo. So yun lang po mga kabibig ang ating latest libak-libak for today. Ano kaya ang magiging resulta nitong petisyon na ipa-disqualify ang mga Tulfo na tumatakbo? 5 Tulfo ang tumatakbo ngayon. May 2 senador na tumatakbo. May 2 kandidato pagka-senador, si Ben at si Erwin Tulfo. May mga kongresista, may mga representatives. So, ang dami nila, mga kabibig. Parang nasa politika na talaga ang pamilyang Tulfo. From being a broadcaster to politicians. Oh, wow. Iba ang shifting. Iba ang leveling up. Di ba mga kabibig? So sana tayo mag-level up din tayo. Yun lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.